Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang 2 impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng 2 impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng 2 opisina. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo. Sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na Commission on Audit.
Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomisang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Kung kailangan nila ng intelligence, di mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Nakapanghihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan tulad ng pabahay, gamot o dagdag na mga silid-aralan. Mababawasan ang mga social programs. The human capital side. Matapos maging isyu ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national budget kabilang ang OVP at DepEd. Sa panukalang 2025 budget naman, ayon sa DBM, binawasan din ang confidential and intelligence funds ng 16%. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hirap mang makakilos dahil sa kanyang pambihirang kondisyon sa buto. Matayog pa rin ang pangarap ng 10 taong gulang na bata na aming nakilala sa Leyte. Upang mapagaan ang kanyang kalbaryo at para suklian ang kanyang nakakaantig na determinasyon sa pag-aaral, hinatiran siya ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Araw-araw, matyagang binubuhat ni Janet ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Dave papuntang paaralan. Hirap kasing kumilos si Dave at maliit kumpara sa mga kaklase sa grade 2. Ipinanganak kasi siyang may osteogenesis imperfecta, isang pambirang sakit sa buto. Sa genetic disorder wherein ang naapektuhan yung tinatawag nating collagen. So kung may abnormality tayo sa collagen, nagiging marupok yung connective tissue natin. Specifically or most commonly affected is yung bone. Walang cure dito. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral. Ginawan pa nga siya ng kanyang ama ng upuan na sakto sa kanyang sukat. Hindi raw kasi sapat ang 300 pesos na kita nila kada araw sa pagsasaka para maibili si Dave ng wheelchair. Pursigido talaga siya. Kaya kahit mahirap, sinuportahan po namin talaga. Para hindi niya maisip na maiba siya sa lahat ng mga bata. Bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa International Day of Persons with Disabilities nitong December 3, nagtungo tayo sa Leyte para bigyan ng bagong pediatric wheelchair si Dave. Maraming salamat po sa GMA Kapuso Foundation. Itong wheelchair na binigay niyo, malaking tulong yan sa anak ko hanggang sa kanyang paglaki. Mga kapuso, patuloy po tayong maghahatid ng pag-asa sa mga batang may kapansanan gaya ni Dave. Sa mga nais makiisa sa aming projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowellier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Umuugong ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sagot dyan ng ilang senadora sa pagtutok ni Mav Gonzales. Ilang buwan lang matapos palitan ni Senate President Cheese Escudero, sinoy Senate President Juan Miguel Zubiri, umuugong na naman ang umano'y panibagong pagkilos ng mga senador para palitan ang kanilang liderato. Ang lumulutang na pangalan, si Senador Cynthia Villar. Pero sabi niya, strong message to international community that the Philippines is... Si Escudero, tinawanan lang ang usap-usapan at sinabing hindi raw siya nagkukomento sa mga chismis. Ang lagi nga daw niyang sinasabi, chismis lang daw ito hanggang hindi nangyayari. 13 boto ang kailangan para mailuklok ang isang senador bilang Senate President. Nang maluklok sa pwesto noong Mayo, 15 senador ang bumoto para kay Escudero. Sa kanila, 6 ang kilalang kaalyado o kaibigan ng pamilya ni Vice President Sara Duterte na nahaharap ngayon sa 2 impeachment complaint.
kung matutuloy ang mga senador ang uupong hurado sa kaso. Ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, walang nangungumbinsi sa kanya na palitan si Escudero. Pero kung si Senador Cynthia Villar daw ang ipapalit, kung si Senador Villar, automatic kasama kung totoo yan. Kasi kaibigan kami, di ba? Pero wala akong narinig. Okay ba kami kay Senator Chis? Pero sir, mga super, hindi ba kami, wala ba kami problema? Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, chismis lang ang napapag-usapang coup sa Senado. Mainam nga daw na manatiling Senate President si Escudero sakaling matuloy ang impeachment case sa bise. Kung sakasakaling umakit yung impeachment dito sa atin, at least abogado yung nag-represent. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Panibagong insidente ng pangle-laser sa mga kawani ng BIFAR ang naitala sa loob ng ating teritoryo. Pero hindi natukoy kung saanong sasakyang pandagat ito nagmula. At nakatutok si Rafi Tima. Kulay pula at masakit sa mata. Ganyan sinalarawan ng crew ng BRP Dato Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang laser na pinatama sa kanila malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Mahigit 100 kilometro ang layo mula sa Bataraza, Palawan. Sakit sa mata. Ang insidente nakunan sa pamamagitan ng night vision camera ng crew ng kasama nilang BRP Dato Matanam Taradapit na nagpapatrolya sa lugar. Ito. Nangyari ang insidente December 2 habang pabalik sa Pag-asa Island ang mga barko ng BIFAR. Paulit-ulit umano ang ginawang pagsilaw sa kanila ng hindi nakilalang sasakyang pandagat. Hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganitong insidente sa Hasa-Hasa Shoal. Nito lamang Setyembre, tinapatan din ng laser na isang missile boat ng China Navy ang eroplano ng BIFAR na umaalalay noon sa pagpapatrolya ng 2 barko ng BIFAR sa lugar. Noong nakaraang taon naman, isang kulay green na laser ang itinapat sa BRP Malapascua malapit sa Ayungin Shoal. Mapanganib sa tao ang mga laser na pwedeng ikabulag kapag direkta itong tumama sa mata. Wala pang opisyal na pahayag ang Philippine Coast Guard tungkol sa insidente, maging ang National Task Force for the West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Masakit sa bulsa ang sasalubong sa unang buwan ng 2025 dahil sa taas singil sa kuryente. Nakatutok si Mariz Umali. Isa na marahil sa kalsadang pinakabuhay na buhay lalo na kapag Kapaskuhan ang Policarpio Street sa Mandaluyong City dahil sa dami ng pailaw na pumapalamuti sa mga daan at bumabalot sa mga tahanan. Isang bahay na ito na halos di na nga maaninag ang mga pader sa dami ng nakabalot na ilaw. At ngayong taon, nagdagdag pa sila ng mga pailaw sa mga puno at tore. Ang mga residente rito, inihahanda na raw ang bulsa matapos mag-anunsyo ang Energy Regulatory Commission o ERC na magtataas ng singil sa kuryente sa January 2025. Masakit man sa bulsa, sabi ng residenteng si Nanay Mila, titiisin nila makapaghatid lang ng saya ngayong Pasko. Minsan lang sa isang taon, pag Pasko lang. Pag Pasko talaga, mas masaya. Kapag maraming ilaw. Simula sa January 2025, may pagtataas ng singil sa kuryente. Matapos payagan ng ERC na i-recover sa mga consumer ang mahigit 3 billion pesos na pambayad sa ancillary services ng National Grid Corporation of the Philippines noong Pebrero. Ang resulta, may dagdag na tig-12 sentimo kada kilowatt-hour sa Luzon sa loob ng 3 buwan at 6 na buwan naman sa Visayas. Sa Mindanao, 3 sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag sa loob ng 3 buwan. Ang mga dagdag singil ay magre-reflect sa transmission charge na makikita sa inyong electricity bill. Ang Grupong Bayan Muna sinugod ang tanggapan ng NGCP para iprotesta ang power rate hike. Itigil ang pangongoryente sa mamamayan dahil ang gusto natin, makita natin kung paano talaga kino-compute ng National Grid Corporation of the Philippines yung computation na sinasabi nila. Pero para raw hindi lumamlam ang pagdiriwang ng Pasko, si Norma Lim na isa sa mga OG na nagpapailaw ng buong tahanan sa Policarpio Street, may naisip na raw na paraan. Pinaghandaan ko na yan, kaya mga Christmas light namin, hindi 12 volts lahat yan. Kaya mahina yan. Kailangan magpasaya tayo ng tao para malungkot na nga ang buhay, hindi ka pa magpapasaya, di ba? Gumastos ng konti para maano naman natin, mabigyan natin ng kasiyahan ng mga taong pupunta rito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, iba't ibang weather system muli ang patuloy na magpapaulan sa bansa. Shear line at amihan na nakakaapekto sa halos buong Luzon, maliban sa Palawan na apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kasama ang Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Southern Luzon, kasama ang Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Malalakas na ulan ang mararanasan sa maraming probinsya kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible ring umulan halos buong araw sa ilang lungsod kaya doble ingat. Samantala, 2024, ang itinuturing na World's Warmest Year ayon sa Copernicus Climate Change Service ng European Union. Babala ng mga eksperto, posibleng tumindi pa ang pag-init ng mundo sa mga unang buwan ng 2025. Iyan ay sa kabila ng nagbabadyang La Nina na posible umunong mahina lang at hindi gaanong maka-impluwensya sa global temperature. Mga kapuso, ang pag-init ng mga karagatan ay may malaking epekto sa paglakas ng mga bagyo kaya mahalaga rin itong mapag-usapan kasabay ng nagbabagang klima. Pinatalsik sa pwesto ang Pangulo ng Syria kasunod ng tuluyang pagkuha ng mga rebelde sa kontrol ng kabisera ng bansa. Tiniyak ng ating embahada roon na ligtas ang mga Pinoy. Pasadahan ang mga balita abroad sa pagtutok ni Salima Refran. Sa gitna ng pag-asang magiging mapayapa ang pagkapalit ng liderato sa Syria matapos mapatalsik ang Pangulo nitong si Bashar al-Assad, patuloy na minomonitor ng gobyerno ang mga Pilipino sa nasabing bansa sa Middle East. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Damascus, ligtas at nasa mabuting kalagayan ang mahigit 700 Pinoy roon. Sa pagpapatalsik kay Assad, natuldukan ang kamay na bakal niyang pamumuno na mahigit 2 dekada. Kontrolado na ng mga rebelde ang kabisera na Damascus. May mga panaka-naka na lang po, pero kung ikumpara po sa nangyari kahapon, parang umupa na po ang pagkalatang sitwasyon. Ang karamihan nandito po sa Damascus, ang total na mga kabuuan ng mga Pilipino rito po ay 703. May mga 10 na nakisilong po dito sa embahada dahil na rin po sa medyo kaguluhan kahapon. Naging balisa sila kaya sila po ay humingi ng tulong sa amin para manirahan pansamantala rito sa embahada. Malakas na hangin naman ang naranasan sa west coast ng Britain kasabay ng pananalasa sa UK ng Storm Dara. Binaha ang maraming kalsada at libo-libong bahay rin ang naiulat na nawalan ng kuryente. Itinaas ng Taiwan ang alert level ngayong Lunes dahil sa umano'y nagpapatuloy na harassment ng China. Nagtalaga umano ang China ng reserved airspace kung saan nirestrict ang paglipad ng mga eroplano at nag-dispatch ng naval fleets at Coast Guard boats sa paligid ng Taiwan. Ayon sa isang security source ng Taiwan, tinatayang aabot na sa 9 na po ang Navy at Coast Guard ships ng China sa mga karagatan malapit sa Taiwan, Southern Japanese Islands, pati sa East at South China Sea. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Denjen at Bardaner more. Layag na layag kasi ang kulitan sa Land of the Rising Sun ni Dennis Trillo at David Licauco. At biro pa ng fans, tila iba na nga bang endgame ng Pulang Araw? Kung bakit, alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Ang parehong Hapon pero magkalabang Colonel Yuta Saito at Hiroshi na kanya pang ipinakulong sa Pulang Araw. Ngayoy spotted sa Japan at tila nagde-date pa sa Land of the Rising Sun. Yan ang kwelang post ni Kapuso Drama King Dennis Trillo na may hashtag Lovers in Japan pa sa caption at may musical scoring pa. Di rin nagpahuli sa pag-post si pambansang Ginoo David Licauco. At kumasa sa Disco Dance Challenge with a caption, "With my idol" at Tokyo Tower. Ang kulitang yan ni Dennis at David, bahagi ng kanilang pagpapasaya sa Global Pinoy sa Japan para sa GMA Hour ng Philippine Festival in Tokyo. Si David hinarana ang Filipino community.
Umawit naman ng Christmas song si Dennis na very relatable sa kapuso OFWs. Kinanta rin niya ang Hello Love Again theme song. Bukod sa kani-kanyang song numbers game ding nakisali sa fun games with our kababayans ang dalawa. Si Dennis napasabak pa sa pagsayaw ng trending na Apatu. Competitive naman ang Global Pinay sa Maria Clara Went to Town game with David. Tampok din sa festival ang cultural performances, iba't ibang contests para sa Global Pinoys. May booths din na nagbebenta ng Filipino food at naroon din ng booth ng GMA Pinoy TV. Nakatanggap ng plaque of participation sina Dennis at David mula sa Filipino community doon. Kasabay ng festival ay ipinagdiriwang din ang Month of Overseas Filipinos. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga buwan-naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 16 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Ito ang Pasko ng